Sabi dito, sino bang nakakaalam na mali ang ginagawa niya? Linisin mo ako, Lord, sa mga nagawa kong kasalanan na hindi ko alam. Pigilan mo akong gawin yung mga bagay na alam ko namang mali at huwag mo kong hayaang kontrolin ng kasalanan. Tapos magiging malinis na ang buhay ko, walang bahid ng mabigat na kasalanan. Ang ganda diba sa English, search my heart, Lord, search my thoughts, search my heart, search my innermost being, and see if there is any wicked way. Lord, meron po ba akong iniisip, nararamdaman, tinatago sa aking buhay, sa aking puso, na hindi nakakalugod sa iyo? Lord, siyasatin mo ang puso ko. Tingnan mo naman, Panginoon, kung meron ba akong mga kasalanan na dapat i-repent or i-confess, tanggalin, baguhin, at kasalanan na dapat i-surrender sa iyo. Nire-reveal yan ni Lord. Magsasalita siya through the Holy Spirit. Sometimes the Holy Spirit will convict you, di ba? O meron kang sama ng loob, meron kang galit, meron kang ines. Pag pinag-pray natin yun, kapag hinayaan natin na maging open yung puso natin, yung buhay natin, yung thought life natin, yung emotions natin, binare open natin yan. Lord, search me. Imbes na ayokong ipasiyasat kay Lord. Kasi alam natin, di ba, minsan mas madaling itago, ayaw natin na nalalabas. Pero alam mo ba, kapag tayo nilalabas natin siya kay Lord, hindi niya tayo hinuhusgahan. Walang judgment, walang condemnation, pero sinisiyasat niya tayo at sinisinagan niya ng liwanag niya, ng truth niya, yung mga mali sa buhay natin para maitama at para madala tayo sa tamang daan sa liwanag at para mawala ng kapangyarihan or ng access or ng legal door ang kalaban para saktan tayo. Kasi alam niyo po ang kasalanan, yan din ang nagiging dahilan para tayo ay masaktan, manakawan at sirain ng kalaban. Because kapag nagpa-participate po tayo sa kasalanan, nagkakaroon siya ng ground. O, di ba? Nasa kasalanan siya. Why will you bless him? Nasa kasalanan siya. So, there are times may mga sakit, may mga consequences. Pero kapag pinapalinis, pinapasiyasat natin kay Lord at hinahayaan niya yung liwanag niya, yung truth niya, sumilag sa buhay natin at nagre-respond tayo with humility. Lord, I'm sorry, I surrender to you my bitterness, I surrender to you my anger, I surrender to you this anxiety, I surrender to you, Lord, this impatience, I surrender to you lahat ng mga nararamdaman ko kayo negative, even yung mga naiisip kong hindi maganda about me, about others, I surrender this to you, Lord. Cleanse my mind, cleanse my heart. Kaya nga po no, the other day, pinagpe-pray natin, I plead the blood of Jesus over my thoughts, my heart, my emotions, and my body. Sincerely, from the bottom of your heart, Lord, before I start this day, before I worship, before I read the Bible, meron po ba sa puso ko ngayon, sa isip ko ngayon, na hindi nakakalugod? Search me, search my heart, search my thoughts, and I allow you, Lord, to reveal it to me.